Welcome back mga kaubayan dito sa aking YouTube channel. Makapansin nyo, nakamask ako kasi sobrang lamig dito sa labas. Mahangin pa. Kaya ako nagmask dahil minsan ay dumudugo yung ilong ko sa sobrang lamig kapag nandito sa labas. At bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa tatlo nating kababayan. Unahin ko to si Joseph Anthony Pasinabo. Shoutout Kuya Pinong, 38 years old ako last January, ano to? KLT 23 at kakapasa ko lang ng pre-medical, wala pang data account ko po. Sana pala rin magka-approval at makapasok na sa roster. Ayun, good luck kabayan. Sana nga ay makapasok ka na at magka-approval ka na. At pangalawa ay si Christian Garcia. Tama Kuya Pinong, hanggat hindi expired, antay lang. Salamat sa pagpapalakas ng loob. Waiting masilik, KLT 22 pa shoutout Kuya Pinong, God bless. Good luck din kabayan. At sana sa darating na massive selection ngayong taon ay magka-employer na yung mga naghihintay ng employer at syaga lang talaga sa paghihintay. At pangatlo ay si Ezekiel Heras. Shoutout Kuya Pinong, tagal ko na nanonood ng mga video mo simula nung di pa ako nag-aaral ng Korean language. 2024 hanggang ngayon, na waiting na lang po ng employer. KLT 22, ako positive lang, 34 years old. Siyempre, sa mga lalaki, mataas ang chance na magka-employer. Maraming nagka-employer nung nakaraan December, nung nag-massive selection na 30 plus ang edad, meron pang 39. Pangapat ay si The Leons. Nakakamiss maglakad-lakad dyan sa Seoul, kuya. Ingat dyan, nakalimutan mo na ako i-shoutout, kuya. Pasensya na kabayan, ngayon na shoutout na kita at sa kabayan ay nakalimutan kong i-shoutout noong mga nakaraang video ko. At ang video ko ngayon ay tungkol sa isang nabasa ko na hindi ko sure kung pumasa na ba ito sa exam o nag-aaral pa lang. Kung ito ay waiting na ng employer, ano. Kasi ang sabi niya, meron po ba dito na naselect pero di masyado nakapag-focus sa pag-aaral? Ayos lang po ba kahit wala masyadong alam na language nila? Hindi ko alam kung itutuloy ko pa o hindi. Baka mas mahirapan lang kasi ako pag nandito na daw sa Korea. Tungkol sa ganyan, halimbawa halos lahat naman tayo kapag waiting na ng employer, minsan yung iba natatagalan sa paghihintay ng employer, siyempre ay hindi na nagbabasa yung mga yan. Katulad ko dati, mahigit 100 taon na akong naghintay ng employer. Simula nung naghintay ako ng employer ay nawalan na rin ako ng gana na magbasa-basa ng mga vocabulary ng Korean language. At dadating talaga sa punto na ganyan na pagdating nyo dito ay wala halos kayong maintindihan. Kahit pumasa kayo sa EPS topic exam, kahit yung matataas ang score, dumadating din sa punto na ganyan na pag kinausap ng Koreano pagdating dito ay hindi makasagot. May pagkakaiba talaga yan kaysa doon sa exam at kapag ikaw ay kinausap na ng personal ng Koreano. Minsan sa unang pagkakataon, pag yung kinausap pa ng amo mo, nandyan na yung mawawala halos lahat yung vocabulary na nasa isip mo dahil kinakabahan ka. Pero ito yung masasabi ko. Ganyan talaga halos lahat kahit yung maraming alam na sa Korean language, kapag kinakausap na tungkol sa trabaho ay walang alam. Hindi makasagot. Nandyan na yan. Pero na lang talaga kung yung iba talaga kasi mahilig halimbawa manood ng mga Korean telenovela, laging nanonood ng mga Koreanong nagbablog. Siyempre kahit papaano mahahasa kayo. Lalong-lalo na nanonood ng mga pelikula na Korean movie na may English translation, maganda yan mga kabayan. Tungkol sa halimbawa na talagang palagay na natin na kayo ay pasang-awa sa EPS topic exam, ay pagdating nyo talaga dito ay mag-iisip talaga kayo habang nandiyan pa lang kayo sa Pilipinas. Paano kung mag-isa lang kayo sa company, ganyan-ganyan, wala kayong kasamang Pinoy? Siyempre, iisipin talaga natin ninyo na pagdating nyo sa company, wala man lang magta-translate sa inyo, wala man lang ibang Pinoy na nakakaintindi kapag ikaw ay mag-isa lang. Na hinarid ng amo mo, tapos yung ibang kasama mo pang mga trabador sa loob ng company ng amo mo ay palagay nating mga ibang lahi. Siyempre, yung ibang lahi hindi nakakaintindi ng English yan. Ayun. Pero ito yung masasabi ko talaga. Ako pinagdaanan ko rin yan. Pagdating ko dito, wala rin halos akong maintindihan. Nung kinausap ako nung sumundo sa akin na Koreano,
na tauhan ng amo ko, ang naintindihan ko lang na sinabi niya ay ano daw yung pangalan ko. Yun lang yung nasagot ko. Tapos yung mga sinabi niyang iba ay hindi ko na rin naintindihan. Tapos pagdating ko sa company, ayun, maraming Pinoy. Pagdating ko, yung iba, syempre mabait, ganun talaga, hindi pare-pareho ang ugali. Tinuturuan nila, tinatranslate nila sa akin kung ano daw yung sinabi ng Koreano. Tapos meron namang ibang Pinoy na kahit alam nilang hindi mo naintindihan, ay tatawanan ka lang. Okay lang yung ganun lang talaga. Hindi talaga pare-pareho ng ugali ang mga Pinoy. Ayun, pagdating nyo dito, siguro medyo matatagalan talaga eh. Lalo pat nabakante ka ng halimbawa mga ilang buwan na hindi ka na nagbabasa ng Korean language. Siyempre, sa dami ng Korean language vocabulary na na-memorize mo, yung iba dyan talaga ay mawawala na. Pero ito talaga, kapag nasa company na kayo, ito lang yung lalong-lalong sa maghihintay ng employer, dito na talaga kayo matututo. Magtsatsaga lang muna kayo ng mga ilang buwan na halimbawa wala kayong kasamang Pinoy sa company, ay dadating talaga sa punto na magtsatsaga talaga kayo ng mga ilang buwan para magtitiis muna kayo ng sibal sikya. Siyempre, hindi mo maintindihan pa. Ang mahirap kasi dito pag nadatngan kayo sa company na nataon na yung mga kasama niyong Koreano ay masusungit, lalo na pag matatanda. Alam nyo na sa mga Korean, yung mga matatanda dito ay hindi nakakapagsalita ng English. Mabuti sana kung may mga bata-bata pa, karamihan kasi sa mga medyo bata pa ang edad dito, yung mga bagong dito sa Korea, mga bata pa, nakakapag-English yan sila. Pero pagdating sa matatanda, nandyan na yung masungit, kailangan isang turo nila, kailangan makuha mo agad, yon ang mahirap. Magtsatsaga ka talaga sa mga ilang buwan na alam nyo na, sibal sikya, alam nyo na, mumurahin kayo. Pero meron naman talagang mga Koreano na naiintindihan nila yung sitwasyon natin kapag bago tayo dito sa South Korea. Alam nila yan. Yung iba na kapag halimbawa sila hindi mo naiintindihan yung sinasabi ng isa, tatawagin ng isang Koreano na marunong mag-English at yun ang kakausap sa'yo. Pero pag talagang walang marunong mag-English sa company, sign language. Naranasan ko rin yan, sign language. Yun ang maganda kapag nakakaintindi yung mga kasama yung mga Koreano. Ganun lang talaga, hindi pare-pareho. At ito yung isa rin na dapat yung malaman, ito yung napansin ko nung baguhan pa lang ako dito sa South Korea. May pagkakaiba talaga kesa sa exam. Saka yung kausap mo na ng personal ang mga Koreano. Halos paulit-ulit lang sa loob ng company. Sa buong isang araw, halos napansin ko nun talagang paulit-ulit lang yung mga sinasabi nila. Kaya yung ibang hindi ko maintindihan, sinusulat ko sa papel. Tapos kapag yun halimbawa nagsalita siya, tapos hindi ko maintindihan, tapos magsa-sign language siya, yung pala yung ibig sabihin nun. Kaya yun, unti-unti yung makukuha yung mga yung mga sinasabi nila sa araw-araw na ginagawa sa company. Araw-araw na makakasama nyo sila sa company at dito na talaga kayo matututo. Yun talaga yung totoo. Sa 8 years ko na dito sa South Korea, halos lahat ng sinasabi ng Koreano tungkol sa trabaho ay ayos na yan. Naiintindihan ko na lahat. Pero pagdating sa hindi tungkol sa trabaho ay pasensyahan. Yung iba talaga dyan ay hindi ko maintindihan. Kaya wag ninyo masyadong problemahin yung pagdating sa ganyan. Kasi dito na talaga kayo matututo. Pero sa totoo lang, mas lamang talaga yung maraming alam. Yun talaga. Kasi pagdating nyo dito, kumbaga ay pag kinausap kayo ng amo nyo, siyempre mapapabilib sa inyo yung amo nyo, sasabihin sa inyo, hanggup malchari na kayo, magaling mag-Korean. Ayun, lamang talaga ang maraming alam. At yan din yung susi. Kapag kayo ay magaling na mag-Korean, pagdating dito, yan din yung susi para magustuhan kayo ng amo ninyo. Totoo yun, mga kabayan.
Pero kung kayo naman hangguk malmote, ibig sabihin hangguk malmote, di marunong mag-Korean, ano na lang, kumbaga bawi kayo sa trabaho. Yun ang maganda. Bawi na lang sa trabaho. Pakita nyo sa amo nyo na maasahan kayo pagdating sa trabaho. Pero kung kayo ay hangguk malchari tapos masipag pa kayo sa trabaho, ay talagang magugustuhan kayo ng amo ninyo.